Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kung hindi mo matanggap na si PBBM ang naging Pangulo, irespeto mo man lang. Ito ang naging mainit na komento ng marami sa ating mga. Hanggang ngayon kasi mga kaibigan, di pa rin sila makamove on, hindi pa rin nila matanggap ng nanalong Pangulo natin ay si Bongbong Marcos. Kaya hanggang ngayon, pilit nilang, ewan ko ba sa mga to? Mga halatadong anti-Marcos Kababayan, lalong-lalo na sa mga Marcos loyalist dahil sa tila kabastusang ginawa ng veteran newscaster at GMA reporter na walang iba kundi si Mel Tiangco, nang tila hindi nito matanggap na maraming mga Pilipinong satisfied sa naging ikalawang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, binanatan ng marami sa ating mga kababayan online ang sikat na veteran news anchor ng 24 oras na walang iba kundi si Mel Tiangco. Matapos ang kanyang controversial video na humakot ng milyong-milyong views sa iba't ibang media outlet kung saan ay tila binastos di umano nito ang isa sa mga highlight coverage ng naging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa naging balibalita, natapat daw kasi kay Mel Tiangco ang isang balita kung saan ay patotohanan nito na kahit na marami ang nagprotesta laban sa SONA ng Pangulo, ay mas marami ang kanyang naging solid supporter at mas marami pa nga di umano dito ang nagbigay ng perform sa kani-kanilang mga sariling concert. At marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga Marcos loyalists at supporters, ang nagbigay ng kanilang congratulatory messages sa Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit maririnig sa nasabing video clip mula sa 24 oras, matapos sabihin ni Mel Tiangco ang kanyang dialogue, ay tila nagsalita ito ng pwe nang hindi na makita ang kanyang muka in online and national TV. Kaya naman, matapos lamang ang ilang oras ng kanyang pagbabalita, ay agad itong humakot ng milyon-milyong views sa social media at nag-viral pa ito. Hindi di umano matanggap ni Mel Tiangco bilang isang certified kakamping na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa daw nakaka-move on sa pagkatalo ni Leni Robredo dahil nga di umano dito ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na kinuyog ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga Marcos loyalists at supporter at mga pro-government, ang veteran newscaster na walang iba kundi si Mel Tiangco. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat palayasin na yan sa Pilipinas. Grabe ang ginawa niya, parang kinahihiya niya ang Pangulo sa harapan ng programa nila nagpwe. Diyos ko, di talaga nila matanggap na si PBBM ang nanalo. Dapat magbago ka na Mel dahil matanda ka na. Matakot ka naman sa Diyos. Dapat palayasin na lang yan sa Pinas o lumayas ka na lang kung hindi mo gusto ang gobyerno. Kung hindi nila kayang tanggapin na ang nanalong Pangulo natin ay si Bongbong Marcos, dapat magsilayas na lang sila dito sa Pilipinas kung ganyan lang din ang pinaggagawa nila. Diba?
puro kabastusan yung mga ginagawa nilang batikos sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan. Grabe tong mga taong to. Sa ibang bansa ka na lang manirahan. Sa totoo lang, mataas ang paghanga at paggalang ko sa kanya. Pero kung ganyan siyang di marunong rumispeto at gumalang, lalo na sa ating Pangulo, ay mabuti pang sampulan o pang huwag pamarisan. Dapat puro positibo ang ihatid na balita para sa taong bayan at hindi puro mga kasinungalingan na nakakasira sa imahe ng bayan. Marami pa dyan na dapat nabigyan ng leksyon nang sila'y matauhan na at makapag-move on para makiisa na sa pamalaan sa ikaunlad ng ating bayan, Harinawa. Dapat dyan sa babaeng newscaster na yan, tanggalan talaga ng lisensya sa pagbabalita. Tanggalin na sana sa GMA yan. Anong klaseng tagapagbalita yan? Grabe na ang aking ginahangaan na newscaster. Akala ko magalang, yun pala mas matindi pa siya sa mga taong walang pinag-aralan. Ayaw ko na sa kanya, sobrang bastos talaga, sobra. Grabe ka naman Miss Meltiangco, na-watch ko at dinig na ikaw yung nagpwe. Dapat kung hindi mo man matanggap na si PBBM ang naging Pangulo ng Pilipinas, respeto mo man lang dahil kita naman ng lahat ang pagsisikap, pagtrabaho ng Pangulo para ikabubuti ng bansa. End quote. Nakita niyo na po ba yung viral video ngayon ni Mel Tiangco kung saan nahagip ng audio yung kanyang pagpuwe? Akala niya siguro na-cut off na yung kanyang audio pero sa kasamaang palad, nahagip po ng audio yung kanyang pagbigkas ng puwe. Panoorin po muna natin ito. Pangako raw noon ng Pangulo, nakatutok si Cedric Castillo. Pwes, nakatutok si Cedric Castillo. Pwes, Kapag natanggal pa rin talaga sila, mga kaibigan, galit na galit pa rin sila sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. pwes, Di po ba? Narinig po natin yung pagpuwe nitong si Mel Tiangco. Ano ba naman Miss Mel Tiangco? Ang tanda na natin eh. Hindi ba natin matanggap na si Bongbong Marcos ang presidente? Hanggang ngayon, after 1 year, ganyan pa rin kayo? Sa bagay, ano ang i-expect namin sa isang katulad nyo na mga haters? Naalala nyo po ba yung episode ko 1 year ago kung saan kitang-kita sa TV yung pagsisimangot ni Mel Tiangco, Jessica Soho, saka sino ba to? Vicky Morales. Yan po ay nung katatapos ng manalo ng ating Presidente Bongbong Marcos. Hindi nila maitago yung kanilang tunay na nararamdaman. Samantalang sila ay mga pinagpipitagang mga journalist, mga reporters, mga news anchors. Hindi po ba dapat sila ay nasa gitna? Pero dito, hindi po nila maikubli yung tunay nilang damdamin. Ito naman ngayon, 1 taon na ang nakalipas. Pero ito pa lang si Mel Tiangco ay hindi pa nakaka-recover, hindi pa nakaka-move on. Sa bagay, ganun talaga. Pag ikaw ay anti ka. Kaya lang, ilagay mo naman sa lugar. Ikaw ay nagbo-broadcast ng balita. Porque ang ibinalita mo ay maganda dahil marami ang natuwa sa sona ng ating presidente. Although, natural po na meron talagang hindi matutuwa at maghahanap. Wala naman po yatang sona ng kahit na sinong naging presidente ang tinanggap ng mga anti. Kaya nga sila anti. Wala silang nagustuhan na sona ng kahit na sinong presidente. Ito nga, nung katatapos na sona ng ating presidenteng Bongbong, andyan si Coco Pimentel, si Risa Hontiveros, itong mga kabag na to o yung mga kabayan black. What do we expect from them? Eh di syempre, puro negative. Dahil hindi nila matatanggap na marami ng accomplishment si President Bongbong Marcos in the course of a year. Eh may 5 taon pa. Eh di mas marami pa siyang magiging magandang resulta. Maiaangat pa niya ang ating bansang Pilipinas. Pero kung iisipin mo naman sa mga tulad ni Mel Tiangco na isa ka na sa tinataguri ang haligi ng broadcasting, ganyan ang ugali ninyo. Kaya anong nangyari? After nung episode day, I think 24 oras ito, umani ng katakot-takot na pagbatikos itong si Mel Tiangco. Sila ay nakakaisa na itong si Mel Tiangco ay bastos. Well, sa bagay, hindi naman niya akalain na mahahagip ng audio yung kanyang pagsabi ng puwe. Pero kahit mga kaibigan, kung sakali mo may mga ganun silang galit sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pag oras ng trabaho, trabaho lang sana. Kung may mga galit sila, dapat wag nilang sinasama sa mga ganun. Lalo, di ba, broadcaster sila. Aksidenteng na nakuhanan. Kasalanan niya. Hindi niya maitago yung kanyang tunay na nararamdaman. Dahil marami ang pabor dun sa sona, pero may mga naghahanap pa rin
Yung parang nakukulangan sa sona ng ating presidente. Tulad nga ng sinabi ko, may presidente ba tayo na naging satisfied lahat ng sektor ng ating bansa? Meron at meron talagang magiging anti. Yung mga ipapakita nila na sila ang mas tama kaysa dun sa presidente na nagpahayag ng sona. Kaya alam nyo, para sa atin, ang sona ng kahit na sinong naging presidente ay all talk. Puro salita lang po yan. Kahit magmula ng panahon ni Cory hanggang sa panahon ni President Duterte, lahat ng naging sona ng lahat ng presidente, puro salita lang yan. Kasi, meron at meron din naman lalabas na kontra dun sa sona. At para sa akin, mas mahalaga ang performance kaysa dyan sa sona. Okay, ibinabalita ng mga presidente yung kalagayan ng ating bansa, kaya nga State of the Nation. Pero kahit na marami nang nabanggit si President Bongbong Marcos, meron at meron masisilip itong mga anti-government. Hindi sila magiging satisfied. Actually, kahit nakatiting na satisfaction, wala sila. Para sa kanila, wala yung sona ni President Bongbong Marcos. Kasi para sa kanila, sila lang ang tama. Para sa kanila, sila lang nakakaalam. Di sana, sila na ang magpresidente. Hindi naman nila kaya. Hanggang kuda at dakdak lang sila. So, expected na po natin yan. So again, para sa akin, it is the performance that counts. Kasi kahit na anong mabulaklak ang mga sasabihin mo during the sona, kahit na banggitin mo man lahat ng gustong marinig ng mga anti-Marcos, ng mga pro-government, at the end of the day, hindi naman po lahat yun ay matutupad. So ako, mas aabangan ko na lang yung mga performance. Hindi ko na masyadong inintindi yung sona ng ating presidente ngayon. Dahil ako, believer ako. Supporter ako, loyalista ako. So kahit anong sabihin ng ating presidente, syempre aayon ako. So hindi po natin maaalis dun sa mga anti-government, mga anti-BBM, na iba naman ang kanilang mararamdaman. Na para sa kanila, kahit na anong sabihin ng presidente natin, hindi katanggap-tanggap yung mga sinabi ng ating presidente. Na para sa kanila, kulang na kulang ang mga pinahayag ng ating presidente. As simple as that. Para sa ating mga supporters, hindi na natin kailangan pakinggan ng word for word ang sasabihin ng ating presidente. Dahil itong nakaraang taon pa lang, nakita na natin yung resulta, nakita na natin yung kagustuhan ng presidente natin na maiangat ang bansa. So, tanggapin man o hindi ng mga anti-Marcos o mga anti-government itong sona ng ating presidente, para sa akin, wala na akong pakialam sa inyo. Dahil nakikita naman ang resulta ng ginagawa ng ating presidente. Halos hindi na nga natutulog yan eh. So doon sa mga nagrireklamo, doon sa mga hindi makapaghintay, na akala mo isang pitik lang ay masusolusyonan lahat ng problema ng bansa, nakakatawa naman kayo. Sa susunod, magikero ang ihalal ninyong presidente. O kaya itong mga antay na to, subukan yung tumakbo bilang presidente para magkaalaman na, malay nyo, suntok sa buwan, manalo kayo. Tingnan nga natin kung matutumbasan nyo yung unang taon ni President Bongbong Marcos. So babalik ako kay Mel Tiangco. Mas lalo kong naisip na wala talaga sa edukasyon o kung ano ang naabot mo sa buhay, kung ano man ang titulo mo, kung ang pagkatao mo ay likas na ganyan, katulad ng mga Mel Tiangco natin dyan, wala po tayong magagawa kundi tanggapin na lang. Ganyan na po kasi sila. Mula pa noong pagkapanalo pa lang ni President Bongbong Marcos, ganyan na ang mga mukha ng mga yan. Minsan nga, pag nakikita ko si Mel Tiangco sa 24 oras, na nagbabalita ng tungkol sa mga ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos. Medyo natutuwa na ako kasi nakikita ko yung mukha ni Mel Tiangco, iba na, medyo maaliwalas na habang nagpe-present siya ng balita. Hindi nakatulad nung nahagip ng camera, yung mukha nilang tatlo nila Jessica Soho sa ni Vicky Morales na mga nakasimangot. Yun pala, behind the cameras, o ano-ano pa pala ang kanyang nasasabi. Katulad nito, nakita nyo ang nangyari, kahit na nasabi niya na yung kanyang piece, hindi niya akalain na mahahagip ng audio yung kanyang pagsabi ng puwet. Okay, although meron din naman mga ilan-ilan na magdidepensa kay Mel Tiangco. Ang sabi ng iba, kesyo naputol na daw yung audio, baka may karugtong pa daw yung kanyang sinabi na wala namang kinalaman doon sa pagbalita niya ng sona ni President Bongbong. Okay, granted, siguro nabilaukan si Mel Tiangco at napapwe siya dun sa sahig ng studio. Ganun ba yun? Hindi naman siguro tanga at bobo ang mga nakarinig doon. Pero bibigyan pa rin po natin ng benefit of the doubt. Baka nga naman may explanation si Mel Tiangco. Although I doubt, hindi magpapaliwanag. Pero hanggang ngayon mga kaibigan, wala pa rin paliwanag si Mel Tiangco about dito sa issue na to. Kumbaga nagiging nagpapakamanhid na lang siya sa mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Yan. Kasi kahit yung time na nakasimangot sila at nahagip sila ng camera, wala din naman silang explanation eh. Di lalo na ito. Pero mag-explain ka man o hindi Mel Tiangco,
alam na ng tao ang tunay mong pagkatao na kung ikaw marunong mambastos ng presidente pa natin, mababastos ka rin talaga ng netizens. Humanda kang tanggapin talaga yung pagbalik ng ginawa mong kawalan ng respeto, kawalan ng modo, ng pagiging bastos sa presidente pa natin. Bakit? Kung tutuusin, ano na ang narating mo kung ikukumpara sa presidente natin? Sino ka kumpara kay President Bongbong Marcos? Totoo yun mga kaibigan. Sino ka ba para pastusin mo ang ating mahal na Pangulo, di ba? Doon palang tupalpal na siya ron. Paghahatid ka lang naman ng balita. Hindi ba masakit kapag kayo ang makakarinig ng gano'n? Kung kayo ang sasabihan ng gano'n, I'm sure masasaktan ng damdamin nyo kapag sinabihan kayo na kayo ay tagahatid lang ng mga balita. Ano pa kaya itong bastusin ninyo ang presidente, ang pinakamataas na halal ng tao ng Pilipinas? Matuto po kayong gumalang. Kung hindi nyo matanggap na si Bongbong Marcos na ang presidente natin, huwag nyo namang ipakita pa sa tao. Sa bagay, hindi mo naman intensyon na marinig ng tao or yung mga nanonood during that time, hindi mo naman akalain na mahahagip ng audio yung pagsalita mo ng we. So ngayon, binabatikos ka ng netizens. Tandaan mo, bukod sa 31 million na bumoto kay President Bongbong Marcos, marami na rin po ang nadagdag na naging pro-government mula nung nakita nila ang resulta ng pagtatrabaho ng ating presidente. Nadagdagan po ang suportos ni President Bongbong Marcos, tanggapin nyo man o hindi. Kung meron man mga iba dyan na tumitiwalaan, iilan lang po yan kung ihahambing nyo sa mga nadagdag na sumusuporta sa ating gobyerno. So again, sana makarinig naman tayo ng konti explanation kahit na gumawa na lang sila ng script kung bakit nasabi ni Mel Tiangco ng pwe, until such time, pabawas ng pabawas ang mga rumirespeto sa mga katulad ng isang Mel Tiangco. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.